Noon naalala ba ninyo nung congratulate natin noong April 28, si Governor Helen, ang aming pong butihin at masipag na governor sa Quezon, dahil siya po ay ginawaran bilang outstanding governor of the Philippines for Luzon Island. Doon sa Gawad Parangal 2026 sa pagdiriwang na isinagawa ng Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines dyan sa Zamboanga. Doon sa kanilang 29th National Social Welfare and Development Forum in General Assembly. Ito bilang pagkilala sa natatanging dedikasyon at pagsisikap ng aming governor na maisulong po yung mas makabagong programa at para sa mas eksklusibo pa at mataas na kalidad ng social welfare development services sa buong lalawigan ng Quezon. And tayo po ay pinalad sapagkat nasa linya uli natin ngayon ang aming butihing governor, si Governor Helen Tan. Gob, magandang hapon. Welcome uli sa DCRH. Hi, good afternoon, Sir Henry. Opo, magandang hapon po sa inyo. At muli po, kayo aming binabati. Ngayon lamang namin kayo mababati na kayo kasama namin sa Himpapoy. Although ng mga nakalipas na araw ay nabati namin. Congratulations po muli for being the most outstanding governor of for Luzon. Talaga naman para sa ating mga kalalawigan. Siguro isa-segue ko na rin habang kayo'y patuloy na nagbibigay daan sa mga pagtulong sa ating mga kababayan. Kasi talaga walang humpay ang dagok po ng krisis gasolina, tataas ang inflation rate, napakahirap ng buhay. Pero meron kayong mga ginagawa pong pagtulong sa mga iba't ibang sektor, driver, o magsasaka, manggagawa. Paano po minamanage ng inyo pong pamunuan ang itong kahirapang ito na talaga hindi exempted ang ating mga taga-riyan sa lalawigan ng Quezon? Yes, sir. Yung mga services naman natin nasa ground po eh. And then, hindi naman din talaga enough yung pondo ng lokal. So, diretso po yung consultation kung nasaan yung need, dandod po kami, no? Opo. And I think nakita kanina yung point of discussion namin with fisher folks and farmers na coming from them over the decades of maraming challenges to our farmers, no? And mangingisda, parang naging resilient na rin sila eh. So yung mga ganito, dumadaan, may mga tulong na maibibigay, pero it's not enough. Naging resilient na over time. No? So nalalampasan. Parang, I don't wanna say nasanay, pero nakakaraos ang bawat isa. So, kami nagbibigay mga paunti-kaunti na intervention like may mga ongoing ako for fisher folk, trying to explain them. We can give what the national can give because buong probinsya, pag nagbigay ka ng isa, you have to give it to everyone. So, dapat naiintindihan nila yon. So, ongoing, nagbadala-dala lang kami ng mga food pack sa ilang mga barangay to certain sectors and kung ano pa yung kaya namin ibigay. Importante yung everyday na pagdadaanan nila na nandot sa programa namin, available yung services. So that hindi naman kayang bigyan ng cash dahil wala kaming ganong maibibigay sa kanila. Pero marami po ang nabibiyayaan lalo na ng inyong bayanihan, estudyante, mga manggagawa, security guard, waiter, waitress, mga drivers, hanggang sa mga oras pong ito yung pagbabayanihan at magpapatuloy po ito, Governor. Opo. Dire-diretso naman po kami sa mga intervention na binibigay po namin, no. So from the time we started, yun na yung kultura or values na ine-inculcate natin, yung pagtutulungan ng bawat isa.
maliban doon sa noon pa man ay nakalatag kagaya ng mga tulong pangkabuhayan sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, sari-sari store, mga maliliit na tahian. Hindi ba yan po ay noon pa man naman ay nakalatag na? Ay, opo. Opo. Ano lang kami, basta may mga sectors po na or grupo, binavalidate po namin yan, no? So, dire-diretso lang po activities ng iba-ibang unit ng provincial government, ng provincial agriculturist office, yung may mga livestock program tayo, so nandun yung ating veterinarian office, meron tayong office for job generation and employment, who's handling it. So, dire-diretso lang yan. So, students, out of school youth, Apo. mga anak ng PWDs, dire-diretso po namin na ginagawa yan sa ground, no? Livelihood program for different sectors, even mga former rebels or Apo. kung sino mang kailangan, family of victims of abuses, binababaan po namin yan. So marami dyan actually hindi na nakikita publicly. Ang ginagawa namin ay quietly, nandyan lang sila sa ground. Ang aming mga manggagawa, dire-diretso doon sa gawain nila, task, no? Nila, Monday to Friday, nandyan po sila sa ground, nag-iikot ng mga barangays kung saan meron po kami mga programa. Nagba-validate, nag-assess, then nag-i-implement at the same time. Opo, kasi itong mga nakalipas na araw, from Patnanongan hanggang sa southern most part ng Quezon, iba-ibang mga bayan at kahit mga mga coastal municipalities, ano po ay nagdadala po tayo noong ating stand kabuhayan in particular. Saan natin ma-attribute ito? Sapagkat, well, with all due respect, maraming mga ibang mga LGUs ang talagang problematic po sa pondo. Siguro yung fiscal management, ano po, Governor, kumbaga maayos na paggasta, pagkat ang COA naman na rin ang ilang ulit na nagbigay sa inyo ng unmodified opinion sa paggamit po ng pera. Ano po? So yung wastong paggamit kaya nakakaabot sa kanila siguro, ano ho? And proper planning, sir. Kasi kami, dire-diretso lang kami ng pag-validate, ng pag-assess. And then, hindi naman namin yun kaagad na ibibigay. So, next year, alam na namin magkanong kailangan namin for livelihood, for agriculture and fishery, foods, or Hello, Gob? Nawala yata siya. Lahat yun, paplanuhin na lang yung pondo kung kailan namin maibibigay. And then, hindi naman kasi kami nag-dole out na mga programs, more of sustainable yung mga programa po ng Kapitolyo. Kaya dumadaan po talaga kami sa mga validation, assessment, capacity building, until they're ready. Pag ready na sila, we'll implement, then monitoring, evaluation, then continues yung aming technical assistance. That's what we do in the province, no? And yun ang ina-explain ko sa ating mga magsasaka, no? Hindi ako yung bibigay lang and then bahala na kayo. We're more of yung mas long-term na nagiging kapakipakinabang para sa kanilang lahat. Yung sustainability and continuity, ano po, yung pag nagbigay kayo ng puhunan, you're making sure na talagang manganganak ito, dadami o unlad yung yung individual o grupo. Ina-assess po namin yon. Ibig sabihin, hindi po basta pagkabigay, bahala na sila. Meron po kaming team na nagpa-follow up, minomonitor. For example, meron kaming program sa veterinary office na ready to lay. Binibigay namin to certain group or individual. Babalikan po nila yon. Titingnan nila anong naging problema. May naging problema ba? Kumita ba siya? And ba't di siya kumita?
So nako-compare nila yung mga recipients namin. Anong naging challenge dito sa recipient dito sa lugar na to? Bakit mas malaki ang kinita nung isang grupo or isang individual? Things like that. So kami din natututo from them. And then how we improve the program, no? Yung inputs coming from our recipients, na-improve din namin yung program namin. So kung may kulang, we can expand, no? So that's what we do, sir, in the province. Ayun. So, kanya naman yung ating tax collection, yung partisipasyon, lalo ng mga mamumuwis natin ho, ay nagpapatuloy at masigla pa rin dyan sa ating lalawigan. Ma'am, yan yung isa bahagi po ng livelihood. Magawi lang uli ako tayo rito sapagkat kayo ay gagaling lang kung di ako nagkakamali ng Unisan sa dyan sa atin sapagkat mayroong katatapos lamang po na groundbreaking para sa pagtatayo ng pasilidad ng paggamutan. Tama po ba sa Unisan? Yes po. So, Apo. minsan actually may hospital na po ang province doon. No? So, it's just that maliit lang po yung hospital. There's no room for expansion. Apo. Very difficult to improve. No? Although I am doing some of the repairs. So, meron tayong initial fund na magagamit and may nag-donate po ng lupa para makatransfer po yung hospital to a better location kung saan magiging maaliwalas, maluwag po. It's a multi-year. Na-explain ko naman sa kanila. Anyway, hindi naman po affected ang operation ng hospital namin. Kasi it's in another location. No? So, may nag-donate ang lupa sa province and that's it. No? Then yearly pupondohan. So magpa-plan kami, magpa-forecast kami kung kailan namin matatapos yan. Ang buong lalawigan po ba ay halos under your leadership, ma'am? Halos wala na yata o ilan na yatang bayan ang wala pong ang wala pong mga pagamutan. Madami po po na walang ang ino-operate po ng province ay 15 hospitals. Used to be 16 po yan, but yung hospital po ng Tagkawayan, when I was in Congress, naghain po ako ng panukala na i-renationalize. So currently, it's being operated by the Department of Health. No? And nakafocus lang kami doon sa improvement ng mga hospitals existing kasi hindi na po namin kakayaning makapagtayo ng another hospital because of the financial constraints. So what we establish is a proper navigation and referral system and yung pag-strengthen ng mga municipalities nung kanilang primary healthcare services. So yung gateway natin, sila yung first point of contact So yun, okay naman po. Sa Quezon, in place po yung system natin. That's why with the presence ng 15 hospitals, no, although maraming kailangan pang mga improvements doon, it helps. Meron pong 15, we call it Quezon Provincial Hospital Network. Opo. And QMC as referral hospital, and pag hindi kaya ng QMC dito po sa mga Apex Hospital ang tawag natin, dito run by DOH, katulad ng East Avenue, Rizal Medical Center, Jose Reyes, and then Specialty Hospital. So naka-network po ang province hanggang dito po sa Manila, even sa Specialty Hospital. Pero ma'am, yung kagaya nung sa Tagkawayan, ano po ang talagang mga serbisyong na ilalaan nito sa ating mga kababayan, lalo na yung mga sa kalapit nitong bayan ng Tagkawayan? Para lang din po silang yung hospital namin nasa Gumaka. Although, yung batas po doon ay hanggang level 3 training and teaching hospital. But currently ongoing po yung nung dumating ako, dilapidated yan nung nasa Congress ako, nakita ko. So, ako rin yung makulit na nangungulit po sa
DOH and DPWH para mabigyan sila ng infrastructure. So ongoing. So currently, may operating room sila, may OB-GYN na nakakapag-opera. Oo. But nakapartner din sila sa mga nearby na mga hospitals for referral nila. So hindi pa sila fully functional as a training and teaching hospital. But better than before. Malaki po ang pinagbago. Kasi noong unang panahon po ayaw ng mga taga-Tagkawayan magpa-hospital doon. Iniisip nila, pag pumasok doon, wala talaga. Walang services, walang doctor, walang operating room, wala pong neonatal intensive care unit, things like that. So ngayon, meron na po sila. Wala lang to at this time, but at least they can cater mga emergency na kasi may surgeon po sila tsaka OB. Opo. Actually, hindi lamang po sa marahil, hindi lamang po yung sa Tagkawayan, kahit doon po sa ating malaking hospital dyan sa Lucena, yung QMC natin ay talagang naging image niyan bago kayo umupo nakakapag-alala sapagkat may mga kababayan tayo na negatibo pong impression. But then now, maayos, malinis. Kanina galing ho kayo ron at mukhang inyong pinasyalan din itong QMC natin na may bagong emergency building. Tama ba, Governor? Opo. Sinisikap ko po every now and then, at least in a week or hindi matapos ang buwan na umiikot po ako sa mga hospitals. Kaya yung QMC, marami po kasi tayong improvement na ginagawa doon, but since locally funded po ito, pondo po ng probinsya, so naka-program lang kami every year. So, hopefully before end of the year, mabuksan po namin yung 75-bed capacity na emergency room. Then ongoing din po yung construction natin for additional wards natin. Hopefully hanggang 2028, ma-open po natin floor by floor po yung magiging additional wards natin. And sana makapagdagdag po kami through that building na mga additional ICU. So magkaroon po ng additional beds and additional operating room. So yun po yung mga continuous improvement. I'm hoping na before ako matapos, at least dun sa QMC, marami pa akong pangarap for QMC. But at least yung kailangan at this time, in 2028, they'll see mga difference and expansion of more services, mas magiging comfortable. So continuous, sir, yung mga improvements natin in all our facilities. 15 hospitals po yan all at the same time. We're doing mga repairs, rehabilitation. Talagang sobrang daming problema nila na tinatnan ko. But we're happy na one at a time, nasusolusyonan po namin yung problema. Pero ma'am, yung 75 beds for an emergency sa probinsya, malaki po ito, Yeah. Kasi currently, sir, kung pumunta po kayo sa emergency room natin, na I think the feature ko na yun na ipakita. I'm trying to explain so that we can manage the expectations of our kababayan. No? Currently, yung bed natin, kasi lang to temporary ER, nung ako'y dumating, nilipat muna natin sila doon sa isang maliit na espasyo. 35 o 30 beds capacity lang yon, pero siksikan po sila doon sa emergency room na yun. Pero ang actual po noon, kaya yung iba po nakaupo, kasi hindi po kami tumatanggi Pag nandyan, nag-okay ang pasyente, wala pang bed, they consent na okay sila na maghihintay. At one time, nag-100 plus po kami sa emergency room. Ganon kadami po yung pasyente sa QMC. So, talagang congested. Kaya nga yung 75, you think it's malaki, that may be enough, or in time, meron pa rin po doong spill over na mga nakaupo, sa wheelchair,
kaya kailangan namin magdagdag din ng bed sa Oo. ward, no? So kasi yung turnaround time from the ER to the ward, kasi kung madami na nga yung aming ER tapos hindi kami nagdagdag sa ward, Oo. magkaka-problem kami doon. No? So that's what we're doing, hoping na maayos namin yung sistema namin from dumating ang pasyente to admission to transfer to the ward, kasi nga dadating po yung peak season kung saan nasa aisle na yung mga pasyente, nasa pasilyo, ang tawag natin pasilyo, Opo. yung ibang pasyente, no? So, yeah. Marami na tayong nagawa, malayo-malayo na po from before to now, but marami pang gagawin. Pero siyempre, yung binanggit po ninyo kasi wala tayong tinatanggihan, kaya yung ating mga kababayan maiintindihan din. Wala po. Kahit po hindi taga Quezon, tinatanggap po natin. NBB din po sila. Kung Correct. paano natin kinakalinga yung taga Quezon, that's how we treat other patients. So we have from Marinduque, Camarines Norte, galing po sa Camsur, may taga Romblon po tayong pasyente, talaga, Batangas, Laguna. Yes po. Yung mga bubababa po dito na dumaan siguro ng Batangas. May mga ganyan po tayo na nakukuhang pasyente. Nako, di lalo na pagka yung 75 ay yung 75 ER room ay nabuksan na, no? Tsak na marami pang lalong magpupunta riyan. Pero ang topmost priority siyempre yung Quezon yan. Yeah. Opo, Actually, opo. we don't say priority. So, when they're nandun, they're Okay, also part of the priority. Okay. Yung condition nila, hindi kami mamimili na yung bed para sa taga Quezon. Ayan, Kasi ang Hello, Gob. Yeah. Kasi baka mamaya ang ibang maging notions dyan teka mo na, bakit ba inuuna yung mga taga-ibang lalawigan? Bakit ba garin ano ho? So sa Quezon nga, ayan, gaya ng ini-explain ni Gob, sa Quezon ay walang sinisino, kahit saan ka galing, basta ikaw ay kinakailangan gamutin, because that's of course the mandate of the hospital. Yan ang atas ng gobernadora namin na kahit yung galing ng Romblon, isipin nyo, Romblon, Marinduque, kasi yan ho kasing Quezon ay daanan, kumbaga, daungan yan. Nagdadaong may mga nagdadaong dyan galing po ng Marinduque. Of course, dumadaan ng mga taga Bicol, sumisinsay din ng mga taga Romblon, pag dumaan doon sa ospital, di po sila tinatanggihan ng Quezon Provincial Hospital. Now, at least siguro doon sa ating mga nakikinig, lalo na dyan po sa lalawigan ng Quezon, to manage our expectation, alam niyo talagang ang kainaman lang that we have a governor like our doktora, ay alam niya kung paano talagang maging ina sa mga Gob? Apo, yan. sorry, sir. Mobile kasi ako. So, binabanggit ko na rin po na kahit taga saan ka, taga Quezon ka man o taga ibang lugar ka, ang inyong direktiba ay wala kayong walang pipiliin, walang sisinuhin sapagkat Opo. Wala po kaming pinipili doon. Basta dumating po sa emergency room at nandun ang pasyente, same lang po ang treatment natin. Hindi po natin sinasabing taga Quezon lang po dito, wala pong gano'n. Pero ma'am, siguro sa inyo na rin manggaling, tatanungin ko po kayo ngayon bilang doktora naman, yung salitang emergency, kasi minsan yung ating mga kababayan pupunta dyan, hawak-hawak, namimilipit ang tiyan, hindi makausap, masakit ang ulo, ano ba talaga yung, para lang maintindihan nila na ikaw ay emergency, ikaw ay pwede pang painumin ng gamot. Paano po bang manage, paano po ba natin maipapailiwanag yun? Actually, usually, pumupunta ang pasyente sa emergency room na may nararamdaman siya na hindi na niya kaya, no? Apo. So let's say, masakit ang tiyan, pero mga previous weeks,
sumasakit naman talaga ang tiyan niya. It's just that yung severity ay tumaas that hindi na niya kayang i-tolerate. No? So pupunta ng emergency room. So we have doctors na nag-a-assess po doon kung may mga test po na gagawin, ano ang initial niya na consideration through physical exam na possible nagkukos. So kaya niya raramdaman siya na masakit ang tiyan, lumabas yung mga test na pwedeng management, hindi naman pala UTI lang pala yon o nag-radiate lang pala yung pain, no? Kayang gamutin. And kaya niyang sabihin na kailangan iakyat na natin ito sa OR. Mukhang appendicitis to. The pain is mukhang pain ng merong bato sa abdo, things like that, no? So alam ng doctor po yun. And yung in-explain po natin sa emergency room kasi syempre ang pumupunta dyan yung mga, as I mentioned, may nararamdaman na hindi nila kayang i-tolerate. No? So, merong mga ganyan na pumupunta. So, i-assess ng doctor in order of prioritization. Kasi minsan sabay-sabay, di ba, sir? Opo. And then, ang operating room naman, hindi naman sky's the limit. Ang surgeon, di rin naman sky's the limit yan. No? Opo. So, alin ang uunahin among? Yung iba naman ina-advise natin, like for example, sabay-sabay na may inooperahan and then hindi kaagad ma-operahan but need surgery, then they'll advise a transfer of hospital of choice. No? But may mga pasyente din, sir, na halimbawa naglagnat, dumaan yung mga araw, kaso Sabado, gabi na, nag-worry bigla yung magulang. Pero actually can manage at home. Yun yung mga sinasabi ko po pag every time pumunta ako sa barangay. Kanina, I'm explaining it to them. Huwag ninyong tinitiis. While it's daytime, then you go to the doctor. Yung mga bayan-bayan naman po, may doktor sila na pwede pong puntahan kung walang pampa-check up. Meron pong mga RHU na pwede pong puntahan. Wala pong binabayadan doon. Ang bottom line... Huwag hintayin po yung gabi na kung alam natin na sa emergency room, kagulo po talaga. Ang daming pasyente. Mas marami ang pasyente sa doctors no? And nurses. No? Ang bottom line, ma'am. Go ahead, ma'am. Yeah, well, you can see the doctor daytime, puntahan po ng so parang hindi pinalalala yung sakit o nararamdaman. Consult kaagad tayo sa doctor para hindi na tayo na dadala sa emergency room, no? So, yun lang po yung lagi kong ina-advise sa kanila. Kung may nararamdaman, you think it's not normal, then go to the doctor and consult. No? Para nagagawa po yung mga test. Parang yun yung sinasabi sa atin dati na matatanda dyan sa atin sa Batangas na habang may araw pa, dadaan na magdamag. Yan, parang gano'n. No? Tama po yun. Yan. Habang may araw pa, dalhin mo na. Pero ma'am, so ganito po ang para maintindihan ng ating mga kababayan. Halimbawa, dinala ka gamit ang ambulansya ng munisipyo, dinala ka dyan sa ating provincial hospital. Pagdating doon, i-assess ka ng mga doktor at magtiwala ka sa sasabihin ng doktor. Kung ikaw ay kinakailangang i-confine, iakyat na, dalhin ka sa operating room. Pero alam ng doktor kung ikaw ay pwede pang outpatient. Ano po? Yes po. So, I remember there's one na nag-message sa akin sa Facebook. I think may sugat, no, yung bata. Pero, dinala niya Sunday. Madaming pasyente. Of course, maghihintay. Kasi nakita, hindi naman emergency yung sugat. Pwede pong dalhin ng following day, Monday. Pero ang nire-reason ng magulang kasi hindi nila madala ng daytime o ng weekdays kasi may trabaho, no? So parang nagagalit siya. Pero yun yung sinasabi ko din sa mga tao na of course we do make some sacrifices for everything. May kanya-kanyang sakripisyo, no? Yung mga hindi nila maintindihan na akala nila yung doktor ay lang for the sake na mapauwi sila. Kung hindi
ina-analyze po nila na matatagalan kayo dito, mahahawa pa ang pasyente dito, maraming may sakit, wherein pwedeng dalhin po sa outpatient services, no? So, pagkakaya pong i-manage naman sa bahay, papauwiin po yun, no? Sasabihin po ng doktor na po pwede pong i-discharge from the emergency room, babalik po sa outpatient services. As much as possible, yung ina-admit, yung admissible lang po Ayan. talaga. Yung karapat-dapat na siya ay i-confine. No? Opo. So, yung iba kasi, syempre, yung convenience nila eh. Yun yung nire-reason nila na gusto nila nasa loob na ng hospital, blah, 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 etc. No? But, yun nga, may mga limitations po kasi ang lahat ng hospital. Opo. No? So, yun yung kailangan ng pang-unawa ng pamilya ng pasyente o ng pasyente mismo. Meron pong talagang ugali tayong mga Pilipino na pagka sumakit dahil sa emergency, ang gusto agad ma-confine eh. Pero ma'am, tama ba? Kahit sa mga private naman, ma'am ina-assist ka rin kahit meron silang bakanting kwarto o... May waiting time po. Diba? Kasi may process po in everything. Kaya tulad ng bagay, may proseso, no? So, pagdating ng emergency room, i-assess nila, magla-laboratory test po to confirm kung yung clinical diagnosis nila, kung ano talaga yung posible na karamdaman ng pasyente. May waiting time din po yun, no? Ang results po, no? So, doon makikita po, admit ba siya? Pero namang pasyente po na very obvious from the presentation, automatic na admissible, no? From the looks of it, alam mo na ano yon, ka-admit, no? So, may mga ganyan. Alam po ng doktor yun. Kaya po, may tinatawag po tayong triage. Ayan. Yung triage po yun, tuturo saan ka pupunta, ikaw ba dito sa surgery, ikaw ba dito sa nalalaman nila, ito emergency talaga, then you have to go first, things like that. No? So yun po yung triage natin. Kumbaga, tingin pa lang ng doktor, alam niya na kung kinakailangan ng may mga i-confine ka agad. Siyempre tayong conditions, no? So yun, alam niyo naman siyempre, sinasabi ko sa kanila, pag we have to understand, syempre, yung mga tao pagka may masakit, nararamdaman, etc., irritable, no? So, yun lagi dealing ko sa hospital. Kailangan habaan niyo yung pasensya ninyo kasi kahit naman sinong tao pagka merong you're feeling may masakit ka, syempre irritable, di ba? So, ganyan ang attitude. Ang kailangang step by step na mapatanim sa isip, hindi lang po ng mga taga-Quezon, siguro ng buong Pilipinas na nakikinig. Pag nagdala sila ng pasyente sa emergency, ang step 1, i-assess muna ng doktor, tama ba ma'am? Kukuha ng mga necessary. Dadaan po yan sa triage. Sasabihin niya kung ikaw ba ay surgery, ikaw ba ay sa OB, ikaw ba sa IM. Then, of course, may mga nurses po dyan, magba-vital signs, no? Sa triage, may nagkukuha na po ng vital signs actually Opo. And then the doctor will attend to you, mag-i-interview, si physical exam, etc. They'll request kung may kailangan na test, etc. At huwag magagalit sa doktor kung maraming tanong sapagkat part yan para malaman kung anong kailangan gawin sa iyo, ma'am? Opo. Importante po yung history, kung anong tinatanong at yung how accurate your answer to the doctor. Importante po yun sa assessment and management ng pasyente. Tapos yung mga laboratory magsasabi kung malala ka na, kailangan ipasok na natin ito. Ano pa ito? Kumbaga sabi nyo nga, UTI lang ito, kaya pa ito sa bahay, pahinga, antibiotic, yung mga ganon, ano ho? Opo, kaya mapapansin niyo po sa emergency room, kinukuha ng dugo, in-X-ray, ECG, no? So, tinitingnan po nila doon. That would confirm po yung kanilang iniisip
from the physical exam po nila and interviews na possible condition ng pasyente. Ayan. So at least yung ating mga kababayan, hindi lamang po sa Quezon, kundi sa buong Pilipinas, yung procedure sa emergency, ano ho, at least na ipaliwanag ni Gob. Pero dyan sa atin sa Quezon, ma'am, yung 75 emergency room, Dead. 75 beds, so po, mga kailan po ito? At ano pong target ninyo rito? Actually, kaya kanina ako pumunta kasi Opo. I was asking yung engineering kung possible. They were telling me towards the end of the year. No? Kasi mabusisi pa yung finishing. Of course, may mga medical gas Opo. na kailangan. And then, yung electrical, ang medyo ayaw nilang madaliin. No? So, but they naman sa akin towards the end of the year natin mabuksan, no? Ayan. So yun po, hopefully sana So, buksan na po. magiging magandang pamasko na ito sa ating mga kalalawigan dyan sa Quezon, Yeah, hopefully. sana bago Opo. po magpasko ay mabuksan po namin yon. Malaking ginhawa po sa Opo. lahat, sa mga pasyente, sa mga manggagawa namin. Nagpe-prepare pa rin po kami kasi we need more nurses, we need more staff there. So, they're on training right now. Ongoing na po yung mga, I think, hiring nila and training for the staff na ilalagay po natin Opo. doon sa emergency room. But habang iniintay pa natin yun, yung ating mga existing hospital, yung ating mga hospital at mga health facilities sa iba't ibang bayan ay patuloy namang naglilingkod under your watch and supervisions, of course. Ano po? At, Yes. Apo. Diretso lang po tayo doon sa ating mga QPHNs po natin in 14 other municipalities. Alright. Ma'am, hingin ulit namin ang inyong paalaala sa ating mga kalalawigan, lalo po dito sa napaka tinding krisis, init, at saka ito pong sa kalusugan. Go ahead po. Yeah, sa ating mga kalalawigan, sobrang init sa atin. Although we're thankful na sa hapon ay binibiyayaan tayo ng ulan. Kailangan po ng ating mga mangingisda at mga high-value crops natin. Kailangan din yung water. So, ingat lang po tayo, hydrate yourself. And then, we're going around po. Apo. Ikot lang po kami, hintayin nyo lang po kasi marami pong trabaho ang ating mga doctor. So, nagsiusap lang po tayo sa kanila na lalabas ng hospital to visit you. But we'll be in Polillo Group of Islands a week. I think after next week. Ilibot ulit kayo sa Polillo Group of Islands. May 19 to 24. Ayun. I'm going around po sa island natin, yung yearly natin. Medyo na late tayo this year because of the problem po ng crisis, oil crisis, no? So, tutuloy na po namin May 19 to 24. Ayan, sa Poland, Polillo Group of Island. Gob, salamat po. Salamat po na marami sa inyo. Tayo lahat. Thank you. Happy weekend po. Happy weekend. Ingat po. Si Governor Helen Tan, ang aming pong butihit masipag na governor sa lalawigan ng Quezon.